shows the heart of God. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang ng ika-3 linggo ng Kwaresma. Pinapaalalahanan sa atin ng Ebanghelyo ngayon na si Jesus ang pinakabanal na templo ng Diyos. Ipinapaalala rin ito na ang kabanalan ay di lamang sa lahat ng dalanginan, kundi sa bawat tao rin, lalo na ang mga binyagan. Mga templo tayo ng Diyos, sapagkat itinatak niya sa atin ang kanyang banal na larawan nang tayo'y kanyang nilikha. At itinalaga tayo para sa kanyang paglilingkod nang tayo'y binyagan. Nilalapastangan natin ang ating sarili kapag nagkakasala tayo. Nilalapastangan din natin ang iba kapag di natin sila iginagalang ang kanilang karangalan o inakay natin silang magkasala. Kaya sa Eukaristiyang ito, pagtibayin natin muli ang pangako nating panatiliing banal ang lahat ng templo ng Diyos sa tuwina. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin ang pagpapatawad ng Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa inyong Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na lukoy panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas ng kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa papatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o repulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanigpuhin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalait ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw na kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ito ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ng sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong taglay ang salitang bumubuhay. Batas na walang kulang.
Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at tuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid, nakahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay patay-pantay. Taglay ang salita Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at matamis. Ipinangangaral namin si Kristong ipinangako sa krus, isang katitisuran sa mga Judiyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Judiyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Wika mo'y aming
wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutunin. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang pangharubit na lupi, at ipinagtabi niyang palabas ang mga malakal, pati mga baka at mga tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa inyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang piyesta ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya na makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng magandang gabi. Yan. Bago ko po simulan ang aking pagninilay o pagbibigay ng homily, mas maganda po sana kung magpapakilala po ako. Kasi para sa inyo po, parang first time ako dito makapagmisa, pero palagi na po ako dito nagmimisa, lalong-lalo na kapag yung foundation namin ay nagkakaroon ng monthly mass dito mismo. Ako po si Reverend Father Christopher Osares, SDS, or from the Society of the Divine Savior, Salvatorian, isang religious priest. Bakit po ako napunta dito? Kasi po, araw-araw po ako dyan sa parola. Ako po ang nagmamanage ng Puso sa Puso Edukasyon Incorporated dito sa MI City Road dyan sa container. Siguro po, kung nakikita nyo ako, araw-araw po ako nagpupunta from New Manila, Quezon City hanggang dito sa aming center sa Puso Edukasyon Incorporated. Hindi po bago ang aming misyon sapagkat ang Puso sa Puso ay more than 14 years na po dyan at marami na pong natulungan ng mga out-of-school youth na nag-aaral dito sa center namin. Ngayong taon, meron po kaming 140 students from Barangay 20 at Barangay 275. At hopefully, makakagraduate po sa kanila ay nasa 70 plus or 80 plus na estudyante natin. Yun po ang trabaho ko at mission ko. Wala po ako sa parokya, pero nandun po ako sa foundation namin.
Ako po ang nangangalaga ng aming foundation dito sa Parola at sa Payatas, Quezon City. Ako po ay taga Siargao. Kaya ang bansag po sa akin ay Coco Martin ng Siargao. Joke lang, kayo talaga. Kaya nang iimbitahan ako ni Padre na magmisa dito. Una, sabi niya na magbigay ng recollection. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, isusunod po natin ang ating Lenten recollection. Kaya isa na itong pagkakataon, kaya kinuha na rin namin yung misa para at least meron tayong connection sa ating misa at recollection ngayong gabi. Mga kapatid, siguro ang ilan sa inyo ay nakakakita sa social media, mga ulat sa TV o sa mga pahayagan tungkol sa mga rally na nangyayari sa Maynila, dito sa Metro Manila. Kung mapapansin po ninyo, ang mga nagdadalo o dumadalo sa rally, medyo matindi ang kanilang emosyon. Makikita ninyo silang sumisigaw sa galit, ingay, at may dalang luha. Kadalasan kapag nakikita ninyo sila, yung mga nagrarally, may galit, may tensyon, ingay, at may dalang luha. At kapag nakikita ko sila, minsan na itatanong ko sa sarili ko, ano ba ang gusto nilang makamit? Bakit nila ginagawa iyon? Nakatayo sa ilalim ng init ng araw at gumagawa ng ingay. Ang mga taong ito ba ay naiinip at walang magawa sa buhay? Pero naisip ko, ang mga taong ito ay hindi nag-iingay. Hindi sila pumunta para gumawa ng iskandalo, kundi pumunta sila para mapansin ng gobyerno, marinig ang kanilang mga panaghoy at ipaalam sa iba na may isang bagay na nangyayari sa lipunan. Yun po ang dahilan. Para sa ilan, ang rally ay gumagawa ng ingay at iskandalo. Ngunit para sa mga nagmamalasakit sa lipunan, ito ay isang pagkakataon upang ipakita kung gaano nila kamahal at gaano sila pagmamalasakit sa komunidad. Ang kanilang galit, ang kanilang luha, ang kanilang tensyon ay hindi lang galit, luha at tensyon, kundi ito ay may dalang pagmamahal at pagmamalasakit. Ito po ay ipinapahiwatig din sa Ebanghelyo natin ngayon. Nang pumunta si Jesus sa sa Jerusalem para sa pagdiriwang ng Paskwa, nakita niya ang mga katiwalian na nangyayari sa templo. Ginawa itong palengke at yungib na mga tulisan at mga magnanakaw. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang galit ni Jesus. Ngunit ang galit na ito ay hindi resulta ng emosyonal na pinsala. Ang galit na ito ay may pagmamahal at pangangalaga. Sa English po, tinatawag natin na righteous anger. Ito yung may galit ka dahil nagmamahal ka. Nagagalit ka dahil alam mong may mali, ngunit walang nangahas na ayusin ito. Ang tunay na galit ay nagsasaad ng pangangalaga at pagmamahal. Kaya po tatanungin ko kayo, kailan kayo huling napagalitan ng inyong mga ama at ina? O kaya, kailan kayo huling nagalit sa isang tao? At ano ang ikinagalit ninyo? No? May mga tao nagagalit pero hindi nila alam kung bakit sila nagagalit. Pero dapat alam natin kung ano yung ikinagalit natin. Dahil kung tayo'y nagagalit, ibig sabihin nun, tayo ay nagmamahal at tayo ay nagmamalasakit.
Amen? Mga kapatid, ayon sa mga eksperto, may 3 dahilan kung bakit nagalit si Jesus sa Ebanghelyo. At itong 3 dahilan na ito, nawa ay baunin natin mamaya ngayon hanggang sa pagkatapos ng misa hanggang sa pag-uwi. Ano ba yung galit na yon? Bakit kailangang magalit si Jesus nung makita niya na ang templo ay ginawang yungib ng mga magnanakaw? Bakit tayo o bakit siya magagalit? Una po, ang dahilan ay walang iba kundi ang kalapastangan. Sa English ay desecration. Nakita ni Jesus na ang bahay ng kanyang ama ay nilapastangan. Nagsasamba ngunit walang paggalang. Ang paggalang sa atin ay dapat isang likas na katangian ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nagsasamba, ngunit walang paggalang, ikaw ay naglalapastangan sa bahay o sa templo ng Diyos. Kung ating pong ikukumpara ang ating sitwasyon ngayon, masasabi natin na maraming mga pangyayari sa panahon ngayon na nilalapastangan din natin ang bahay ng Diyos. Sa palagay niyo po, ano ang mga iyon? Tulad ng mga pagchichismis sa loob ng simbahan habang dumadalo sa misa. Paghihintay ng pagkakamali ng iba habang sila ay naglilingkod sa misa. Nakikita lang ay nagkamali si Father, nagkamali si Father. Nakikita lang yung mga pagkakamali na nangyayari dito sa harapan, pinagtatawanan na sapagkat nagkakamali yung mga tao dito. Ito yung mga kalapastangan natin ngayon sa loob ng templo ng Diyos. May nagalit ba? Sapagkat kung pinagsabihan ka ng kora paroko o may taong magsasabi na sa'yo, bawal yan. Hindi appropriate yan. Yung taong iyon may pagmamalasakit. At tayo na mismo, kung alam natin na mali ang ginagawa natin, alam natin na mali ang ginagawa ng iba, na pinagtatawanan ang mga taong nagkakamali sa harapan, tayo na mismo ang magsasabi sa kanila. Tayo na mismo ang magagalit. Dahil may pagmamahal at malasakit tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa natin. Amen? Kailan ka huling nagalit? Kailan mo huling pinagsabihan ang mga tao dito na mali yung ginawa nila? Sapagkat alam mo na mali at nagmamalasakit ka para sa kanila. Ito ang halimbawa ng pagpapaglalapastangan. Minsan, nagiging fashion show ang simbahan. Nagsisimba ang mga tao, parang magpakitang gilas. Ito ay isang uri ng pagkukunwari, kalapastangan at walang galang sa simbahan at sa mata ng Diyos. Kung nagsisimba ka para lang magpakitang tao, kung nagsisimba ka parang ipakita sa kanila kung anong meron ka, huwag ka nang magsimba. Dahil ginagawa mo lang kalapastangan, nagbibigay ka lang ng problema sa templo ng Diyos. Pangalawa, bakit kailangan ni Jesus magalit? Gusto niyang ipahiwatig at ipakita sa mga tao na ang pag-aalay at pagsunog ng mga hayop sa templo ay walang kabuluhan kung hindi ito nanggagaling sa puso. Sa aklat ni Isaías, sinabi ng Diyos, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga turo
mga karnero at mga kambing. Sapagkat ang mga ginagawa ng mga tao, nag-aalay ngunit may dalang pagkukunwari. At nais ng Diyos malaman ng lahat na ang pag-aalay, pagsusunog ng mga hayop ay hindi lang ito paraan, no? Isang paraan para mag-alay at para maging malakas yung ating koneksyon sa Kanya at mahingi ang Kanyang pagpapatawad. Ang ating mga alay at sakripisyo ay walang kabuhuluhan kundi ito nagmumula sa ating puso. Ipinapahiwatig ni Jesus na ang pinakamagandang bagay na maibibigay natin ay walang iba kundi ang kabutihan ng ating puso. The goodness of our hearts. That is the best thing that we can offer. Not the things that we have. Hindi yung mga bagay-bagay na kung anong meron tayo ang iaalay natin sa Diyos, kundi ang kabutihan ng ating puso. Ito ang pinaka-the best na ialay natin sa Diyos. Ang puso na puno ng pagmamahal, ang puso na puno ng pagpapatawad, at ang puso na puno ng paggalang at respeto. Sa ating unang pagbasa, pinaalalahanan tayo na mahalin ang ating kapwa. Magmahal ka. Mahalin mo ang iyong kapwa, igalang mo sila. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, at huwag kang sumaksi laban sa iyong kapwa. Ito yung kailangan natin. Kabutihan ng ating puso. Ito yung ialay natin sa Diyos. Ang pangatlong dahilan kung bakit nagalit si Jesus. Walang iba kundi nakita niya na may kulang sa pagtanggap. Lack of welcome. Maraming mga hintil ang hindi nakapasok sa bahay sa Diyos dahil sila ay itinuturing na marumi at makasalanan at walang lugar upang manalangin. Ano po ba ito para sa atin ngayon? Kung iisipin natin ang sitwasyon natin ngayon, maiisip ng marami na ang simbahan ay para lamang sa mga santo at hindi sa mga makasalanan. Ang simbahan ay nagiging isang eksklusibong club at sopistikado. Halimbawa na lang, kung titingnan natin ang issue ng LGBTQ plus community, kung saan may mga simbahan na ayaw tanggapin ang mga ito at itinakwil sila sa paglilingkod. Kapag ikaw ay miyembro ng LGBT, hindi ka pwedeng magserbisyo sa simbahan. Kapag ikaw ay miyembro ng LGBT, hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan. Pero ano po ba ang sinabi ng ating Santo Papa? Kung ang isang tao, miyembro ng LGBTQ, ay naghahanap ng Diyos at may mabuting kalooban, sino tayo o sino siya para humusga? Kung ang isang tao, may kakilala kayo na membro ng LGBT at gustong magbalik loob sa Diyos, gustong magsimba, gustong tumanggap kay Kristo, sino tayo para humusga at para sabihing walang puwang ikaw sa simbahan dahil ikaw ay makasalanan? Dapat tayong magalit. Kapag may mga nakikita tayo na hanggang ngayon, nakikita natin na ang isang makasalanan ay hindi welcome sa simbahan. Dapat tayong magalit gaya ni Jesus. Dapat tayong magalit dahil may pagmamalasakit tayo sa taong ito
na gustong magbalik loob at gustong makatanggap kay Kristo. Ngunit ayaw ng iba. Dapat tayong magalit. Sinabi pa ni Santo Papa, ang simbahan ay parang isang field hospital na dapat mangalaga sa mga may sakit kahit na ang ating mga kilos ay nauudyok at inggit at puot sa iba. Dapat ang simbahan ay may kakayahang magpagaling ng sugat. At tayo yon. Tayo yon. Kaya mga kapatid, tanong ko, kailan ka huling nagalit? At yung galit mo nawa sana ay may pagmamahal at pagmamalasakit. Amen? Hindi tayo nagagalit dahil nagagalit tayo ng walang kwentang galit. Nagagalit tayo katulad ni Jesus. Dahil alam natin at nakikita natin na may kamalian at gusto nating itama. At dahil may pagmamalasakit at pagmamahal tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kabanalan sa harapan ng Panginoon. Alalahanin natin ang galit ni Jesus sa mga taong nagpapahirap sa iba na makipag-ugnayan sa Diyos. Panatiliin nating banal ang templo ng Diyos at panatiliin nating banal ang templo ng bawat isa sa pamagitan ng pagmamahal, sa pamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa. At sa pagpapatuloy at paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, ibalik natin ang ating pangako na panatiliing banal ang lahat ng templo ng Diyos sa lahat ng paraan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, maharas at makakapinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Makatagpo nawa sa Diyos ang mga kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo magkalang sa bawat pagkukuro lahat. Ng kusang matangkilik, tungkuling labanan. Buksan ang aming palad. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain upang ang mga kasalanan naming inihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumampalataya sa kanya. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Etera gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Dies in celis, sanctificetur nomen
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Tolli peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, pagkatapos po ng misa, nabanggit ko na kanina, magkakaroon po tayo ng Lenten Recollection. Wala po munang uuwi. Nanyayahan ko po kayo na dumalo sa ating Lenten Recollection. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng dalisay at banal na pamumuhay sa araw-araw, hanggang sa pasapitin kayo sa walang hanggang buhay sa kalangitan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.